Another day, another J Fern's wife story. Ito yung 34 pieces naming mga sisiw na nasa brooder. Mukhang puro babae itong batch ng mga sisiw na ito. Tatlo lang yata ang mga lalaki dyan. Mga anak yan ng aming Golden Boy, Gilmore Broodhen, ARL Right Nose Sweater Broodhen, at Boston Broodhen. Okay lang daw yan sabi ni J Fern dahil yan naman ang mga bloodlines ng mga babaeng itinitira namin. At ito naman yung mga sisiw na nakalagay sa kabilang brooder. Ibinaba na ni J Fern dito sa scratch pen. Mainit kasi sa brooder kapag tanghali na kaya laging halhal ang mga sisiw. Mapresko dyan sa scratch pen kaya dyan na lang sila inilagay ni J Fern. Yun nga lang, nakakalusot pa sila dyan dahil maliliit pa ang mga sisiw. Kaya pinaikutan namin ng mga scratch pen para hindi sila makalusot. Bago magtanghali ay pumunta si J Fern sa manukan dahil hindi pa tapos si Richard sa pag-grass cutter doon. Sira kasi yung blade ng grass cutter kaya bumili muna kami. Mabilis nang nakapag-grass cutter ngayon si Richard dahil matalas na yung nabili naming blade. Malalaki kasi ang tangkay ng damo dyan kaya nabungi ang blade ng grass cutter namin. Luma na rin kasi yung blade tsaka mapurol pa. Medyo maluwang din itong gagawin naming extension ng cording area. Kailangan lang namin ipa-bulldozer yan para magpantay ang lupa dahil meron niyang pilapil dahil dating taniman niya ng palay. Kailangan din talagang mapantayan ang medyo pa-slant para hindi maging stagnant ang tubig dyan kapag tag-ulan dahil siguradong putik yan. Natapos na si Richard mag-grass cutter sa harap at bukas naman dito naman sa may gilid ng bundok. Palibhasa madilim na bago ako nakababa sa likod, ayan nakahapon na pala ang mga sisiw sa puno. Yung iba naman nasa ibabaw ng multipurpose pen nakahapon at yung iba ay hahanapin ko pa kung saan humapon. Binibilang ko kada hapon ang lahat ng manok para sigurado akong walang maiiwan sa labas. Itong ibang manok pala ay dito humapon sa hapunan sa may tambayan nila. Tiningnan ko rin sa likod ng multipurpose pen pero walang sumiksik na sisiw doon. Nasa puno lang talaga sila at sa ibabaw ng multipurpose pen humapon. Kailangan ko silang kuhanin isa-isa dahil hindi sila pwedeng dyan humapon magdamag dahil lagot sila dyan sa pusa. Sa loob ng multipurpose pen namin sila nilalagay para safe sila magdamag. Hinuli ko na nga ang mga sisiw na nasa ibabaw ng multipurpose pen at pinasok ko sa loob. Kumuha din ako ng kalaykay na panungkit sa mga sisiw na nasa puno humapon. Pinapahapon ko lang yan sa dulo ng kalaykay at pag humapon na sila sa dulo ng kalaykay, ibinababa ko na at nilalagay ko sa multipurpose pen. Kaya madali ko lang silang nakukuha kahit nakahapon pa sila sa mga sanga ng puno. Pagkatapos kong sungkitin ang mga sisiw sa puno, ay kinuha ko naman yung mga sisiw na humapon sa kanilang tambayan. Mababait naman ang mga sisiw at sanay na laging hinahawakan kaya hindi na yan nagliliparan kapag hinahawakan. Meron pa ring mga sisiw sa ibabaw ng multipurpose pen na hindi ko abot kaya kumuha ako ng upuan. At nung kompleto na sila, isinara ko na ang multipurpose pen. Hindi na namin sila ngayon tinatabingan ng tela dahil sobrang init ngayon. Madilim na nang dumating si J Fern at pagdating niya, tinanggal na niya yung mga itlog na nasa incubator. Nangangamoy na kasi ang loob ng incubator, kailangan na naming tanggalin ang itlog para ma-disinfect ang ilalim. Nangangamoy kasi yung mga tumagas na galing sa itlog kaya kailangang hugasan ng tubig na may chlorine. Pagkatapos mag-disinfect ni J Fern ay kinuha na rin niya yung mga itlog na nakasalang doon para silipin. Ang mga itlog na nakasalang ngayon dyan ay yung mga binababa ng aming 7 times winner, possum sweater, at bulik. Tuwang-tuwa nga si J Fern dahil sa 10 itlog ng binaba ng 7 times, 9 ang fertilized. Ito namang mga huling sinilip ni J Fern ay itlog ng binaba ng bulik. Gustong-gusto mag-produce ni J Fern ng sarili niyang bulik line dahil ang aming white game fowl ay mabilis mag-molt ang balahibo. Good luck, J Fern! Sana'y maging successful ka na makabuo ka ng sarili mong bulik line. That's all, guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!